Kung ikaw ay isang OFW or papunta pa lang sa abroad para magtrabaho, ang video na ito ay para sa iyo. So, welcome back to our YouTube channel. I am Mabs. We share videos here about life in abroad, processing of documents, going to abroad, at saka, life here as an OFW in Vietnam. All right. So, sana sana video na ito ay itong video na ito ay, ah, iba sa mga approach ko compared sa mga, dating videos ko na, I was talking about processing of papers from the Philippines to abroad. But this video should be, you know, a learning or magiging silbi as aral sa inyo at 'wag sana kayong magaya sa akin or sa amin. You know, ngayon nahihirapan kami dahil sa isang simpleng desisyon na, ginawa namin, last year. This video is an honest confession and realization bilang isang OFW. 5 months ago, nag-decide ako na magtrabaho ulit sa abroad. Umalis, ako ng bansa na punong-puno ng hope at saka puno ng, pangarap. Sabi ko, siguro 2 years lang ako ulit na lalabas para, maibsan yung mga responsibilidad namin sa Pilipinas, mabayaran ko ang DepEd loan ko nung nanganak ako, at saka yung pera na inutang namin para sa processing fee ko papunta dito. So, isa na diyan na yung nagastos namin or naprenda namin yung sasakyan namin na sana fully paid na nung panahon na yon. So sabi ko, kaya naman ng sahod ko, kaya naman ng sahod ng mister ko. So sige, ah, iprenta natin yung sasakyan kasi kailangan ng pera papunta dito. Dahil kakaiba kasi yung pag-process ng papers papunta dito sa Vietnam, dito kasi pinaprocess lahat ah, para makakuha ka ng work permit. So umalis ako, although umalis ako ng Pilipinas na isang OFW, may OEC ako, pero business visa kasi yung gamit ko. And nag-medical din ako doon, pero pagdating dito, repeat sa ah, nag pagdating dito, back to zero kami. So meaning, magpapa-medical kami ulit. Tsaka may mga papeles na dito lang aasikasuhin sa Vietnam at tsaka dito rin mag-a-apply ng work permit. Now, malaking pera din yung kakailanganin para makakuha din kami ng work permit dito kasi kami nga yung nagbayad at tsaka magbabayad din kami sa temporary resident visa or resident card namin. So, doble-doble yung gastos. Gastos sa Pilipinas, gastos dito sa Vietnam. Hindi tulad ng ibang OFW na aalis na may work permit na, gano'n. So, pagdating nila wala ng, ikakaltas sa sahod nila, buo na nila matatanggap. Sa amin kasi, ilang beses kami nag-medical, ilang beses kami pabalik-balik, tapos may mga papeles na gagastusan. So, 'yun, isa do'n na naprenda ko yung sasakyan namin para i-process yung, mga papeles ko dito sa Vietnam. And then bago pa ako umalis talaga ng bansa, sinabi ko na sa asawa ko, sumunod sila agad dito dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko makakaya na mapalayo ako sa 4 years old namin na anak. So kaya pinanases na rin namin yung papeles nila agad papunta dito. So dagdag na naman iyon sa gastusin namin at yung inutang namin ginastos din namin yun dun at saka nag-OFW loan ako. So utang na naman. So, smooth naman lahat ng pag-process namin, kinuwenta ko lahat yung mga monthly expenses ko at saka monthly expenses dun sa Pilipinas. So, sabi ko kayang-kaya pa ng sahod natin dalawa, so i-push na natin 'to. At dahil nga yung asawa ko is puwede namang magtrabaho sa abroad, sabi ko, You will be a digital nomad and I will be, ah,
a teacher here in Vietnam. So, kung tutuusin yung sahod naming dalawa talagang, sobra-sobra na talaga at kasya, kasya. Monthly na babayaran namin ay yung gastusin sa Pilipinas kasi may college na ako na anak at saka yung OFW loan, yung car loan at saka yung teacher's loan ko. Tapos kinenta namin may matitira. Sana meron pa, meron pa, may natitira pa. Lingid sa kaalaman namin na may mangyayari na hindi namin ginusto lahat. Pati sa Pilipinas hindi din nila ginusto 'yun at wala kaming, wala kaming, backup plan nung nangyari na yon. Na-process na namin lahat yung papeles ng asawa ko, yung anak ko, nakabili na kami ng ticket, naka-process na kami ng e-visa, yung nag-apply na kami ng, lahat ng mga DSWD na mga application gano'n, yung sa travel clearance. Marami na handa na talaga. So, a day before sila lumipad papunta dito sa Vietnam, naka-receive kami ng tawag na may emergency na kailangan na, pumunta ng asawa ko, umuwi ng asawa ko doon sa, bahay nila kasi may aksidente. Now, we thought it was okay na kasi nga, naoperahan. Tapos, sabi namin, "O sige, ah, kami yung magbabayad." So, utang na naman. Sabi ko, okey pa tayo, may natitira pa, i-monthly na lang natin 'yan, yung operasyon na 'yan, yung gastos sa operasyon. Now then, my husband and my daughter flew here in Vietnam and, kasi hindi na puwede i-cancel kasi sayang din naman. It was December, ang mahal ng ticket, ang mahal ng processing fee nila. So, hindi naman siguro advisable na i-cancel namin 'yun. So, okey na, nabayaran na yung hospital, nabayaran yung pag-opera, and then after 2 weeks of being here, something sad happened again. We received another news na need na naman i-admit sa hospital at ASAP babayaran yung ambulance kasi napakaseryoso na ng sitwasyon. That time, walang-wala. As in, zero kaming mag-asawa. So sabi namin, "Anong gagawin natin? Wala tayong pera." Pero that is life, that is emergency. Emergency 'yun. Kailangan ng pera doon. Walang ibang makukunan. So anong ginawa ko, kasi yung asawa ko wala din makukunan, siyempre umutang ulit. I risk my name, I risk my future plan to save a life. Hindi ko 'yun pinagsisihan. I am so happy na healthy na siya, na nakakatayo na siya and, hindi ko 'yan sinisihan. Sabi ko, kaya naman ng sahod ko. O sige, ah, gagastusan natin 'yan without knowing na lalala pala yung sitwasyon, yung health condition, ah, sa private hospital na admit and then everyday, tumataas yung bill, more than 2 weeks or like 2 weeks sa hospital, more than 2 weeks I think na nasa hospital. So, parati kami nagpapadala ng pera kasi kailangan ng dugo, kailangan ng gamot, everyday magkano yung gamot, 15,000 gano'n. Nakabenta kami ng mga gamit namin sa Pilipinas and everything. Um, time na magbayad ng hospital bill at wala kaming makukunan. Kasi nga, that time pina-process pa rin yung papeles ko, dahil pabalik-balik din kami sa ospital kasi nga may problema din ako kaya hindi hindi agad nakapasa ako dito sa medical dito sa Vietnam. And then, it was, during that time, December yun,
It was mentally, physically, emotionally drained kaming mag-asawa. Naapektuhan na yung anak namin at kitang-kita hindi ko huli ko na na-realize sa mga pictures ko na tumanda pala ako na parang 50 anyos mahigit or 60 years old na ako na kulubot na yung mga skin ko, as in, you know, pumayat ko na sobrang-sobra, yung pagpunta ko dito yung pantalon ko masikip, yung shorts ko masikip. Nung time na yun, as in, hala ang lalim na dito yung nung you can see my collarbone already. At least nahuhulog na yung mga shorts ko, yung damit ko parang hanger na ako, yung asawa ko nawala na yung pagka-chubby niya, you know? So, wala kaming makunan nung time na yun. So sabi ko, baka meron namang, mauutangan. Kasi nga wala kaming source. Nagprenda. Sino magbabayad ng monthly? Ko, sa sahod ko. So, you know, yung 1 year na sahod ko is nakalaan na para doon, para ipambayad. Hindi para ipambayad sa teacher's loan ko, hindi para ipambayad sa processing fee ko na ginamit dito, hindi para sa edukasyon ng anak ko. And the money that we have now is like tamang-tama lang para sa pagkain, budgeted na pagkain, edukasyon ng anak ko, bills sa Pilipinas, bills dito kasi hindi naman free ang bahay dito, hindi free ang electricity dito, hindi free ang internet dito. Nag-aaral pa yung anak ko dito na yung maliit. So, that time dahil December, nag-domino effect kasi nga hindi namin nabayaran yung ilang bayarin namin. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo. So, you know, nag-domino effect na siya. So, sabi ko, "Sige, i-sacrifice na lang natin ito. So, we need to, we need to work hand in the hand." Ginawa ko yun lahat, not because kaya ko. Of course, hindi ko yan kaya kasi financially, ano na din kami, zero kami. I did it, it's because puno yung puso ko ng pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya, I sacrifice for the family. May respeto ako sa pamilya without thinking na hindi pala pamilya ang turing sa akin, you know? I sacrificed everything. Pangalan ko, future ng mga anak ko apektado. Yung goal ko hindi ko na naisip, it's because of what happened. So ni-risk ko yun lahat and then napakasakit na malaman mo na ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung mali, ikaw pa yung masama ang ugali. Lahat every time they will ask, "Kailangan ng ganito kasi may gamot." Yung asawa ko lang mabibigay, ako yung naghahanap. They say, "You truly see a person's character in times of need." And honestly, I've learned how true that is. Yung malalaman mo yung ugali ng isang tao. So when in times of in times of crisis. Kasi kung okay lang lahat, everything goes well, yung magsa-smile ka ng effortless, words come out of our mouth, yung mga sweet words, ganyan. Pero when life gets hard, when someone is struggling, dun mo makikita yung totoong attitude. Nalaman ko na hindi pala enough ang ginawa kong sacrifices, hindi pala, pamilya ang turing sa akin. I was like, seen as oportunista.
user, walang kwenta. And you know what? It hits hard. Doon ako nasaktan na hindi ko nakayanan at nag-give up talaga ako. As in, umiyak ako ng napakalakas na hindi ko pansin na rinig na pala sa kabilang kwarto, rinig sa baba. Nakita ng dalawa kong anak na lugmok talaga ako, emotionally drained talaga ako that time. Nilabas ko talaga yung sama ng loob ko. It's because I gave all. I gave all and then it wasn't enough. So na-realize ko lahat ng sacrifices ko, sunod-sunod na yung naniningil sa amin, wala kaming ibabayad, 'di ko na ma-cope upan lahat. Talagang sobrang nasaktan ako, kami ng asawa ko. Gusto man umuwi ng asawa ko that time sa Pilipinas para tumulong physically, hindi niya magawa dahil walang-wala nga kami. Yung gusto ng umuwi ng asawa ko, hating-hati siya kasi nga walang-wala rin kami dito. Hindi alam ng mga tao sa Pilipinas na ultimo nag-iisang itlog hahatiin namin para makakain lang kami, you know, may ulam lang kami. Hindi nila 'yun alam. All they know was that kailangan nila ng tulong and we have to give and we have to provide kasi nga kami yung sabi nila may kakayahan, kami yung nasa abroad. Dahil nasaktan kami dalawa, nag-deactivate ako, lahat kami nag-deactivate ng social media. Yung asawa ko until now, hindi pa rin, nag-o-open ng Facebook, wala. As in, you know, um, until now, for like 3 months now, we are trying to heal slowly. Unti-unti naming tinatanggap yung nangyari sa amin when it comes to our finances na wala, as in zero. Nawala yung sasakyan namin, ginive up namin yung sasakyan dahil hindi na nga makupapan, hindi na namin mabayaran. Ginive up namin yung ibang mga gamit namin sa Pilipinas dahil nga sa nangyari. Tapos yun pa yung mare-receive namin na feedback sa amin na parang, "Ay, hindi naman ata tama yun." Kami yung nandiyan sa oras ng pangangailangan, pero kami yung mali kasi wala kami sa Pilipinas physically. So kung umuwi ang asawa ko physically at umuwi ako physically, sino kaya ang magbabayad? So, slowly ngayon nabayaran naman yung isa, meron pang isa. No, nabayaran namin yung dalawa, meron pang isa. Additional pa yun yung teacher's loan ko. So, yung car loan wala na. Teacher's loan at saka yung OFW loan. So, dito na nag-umpisa lahat yung kasi wala kaming social media, wala. Dito na baling lahat ah, yung attention namin sa YouTube. Dahil sabi ko, "Ay may YouTube channel ako." On off kasi ako dito sa YouTube. So una, hobby lang ito, bandang huli sumali na rin yung asawa ko. Hindi dahil gusto naming ma-monetize agad pero being monetized is actually a blessing for us OFW na may malaking utang sa Pilipinas. Pero we said we will document everything kung paano tayo bumangon sa walang-wala. The struggles that we have right now would be a testimony later on. So i-ano natin, i-dokumento natin lahat 'yon. Ipakita natin sa anak natin na, kinaya ni mommy, kinaya ni daddy. Nung birthday ko sinabihan ako ng anak ko, I've seen you, persevere from the lowest of low, sa gano'n. Ano ba 'yun, yung English niya, eh, hindi yung walang-wala na ako pero I did fight pa rin. I stand up, I fight every day, I smile pa rin, I give, shelter and food to my kids kahit na ako walang-wala na. Because ganyan tayong mga ina, 'di ba? We will give all. Pero naapektuhan 'yun, dahil sa isang desisyon na ginawa ko na ako yung umako lahat. Akala ko kaya ng sahod ko bilang isang OFW, 'yun pala hindi, you know?
Sa sobrang concern ko na may sasabihin yung ibang tao sa Pilipinas, nag-abroad ka pa naman tapos ganyan ka, wala kang maitutulong, gano'n. Natakot ako sa judgment sa Pilipinas, natakot ako sa mga mata na nakatingin sa akin. Kaya sabi ko, "Sige, okay, let's do it, babayaran natin." Hindi ko naisip yung priority ko, yung mga anak ko, yung goal ko papunta dito. Nag-abroad ako para sa kanila. Hindi ako nag-abroad para umako ng lahat. Anong problema? You know, hindi masama ang tumulong pero kung binigay mo na lahat tapos ikaw pa yung masama, 'yan ang hindi maganda. OFW tayo, we work hard in abroad. Hindi tayo bangko o credit card na 'pag may kailangan, lalabas na lang tayo ng pera, dahil wala tayo niyan. Walang-wala tayo niyan. Kulang na lang luluha tayo ng dugo dito sa abroad. Napakalungkot, gusto mo ng pagkain, wala kang makakain kasi nga nasa ibang bansa ka, gusto mo kumain ng pansit canton, wala dito, iba yung lasa. Gusto mo kumain ng batchoy, wala dito. Lahat yun, you know, isa pa yun sa ano natin, malayo kami sa Pilipinas, wala kaming kaligayahan, gano'n. Tapos sisisihin niyo kami 'pag hindi namin nabigay yung gusto niyo. You know, dapat tayong mga OFW may limitasyon din tayo, unti-unti na naaapektuhan lalo na 'pag unti-unti na naapektuhan yung mental health mo, that's the time that you will stop. Protect protect your health, protect your mental health kasi yan ang unang kalaban natin dito sa abroad. 'Pag tayo nag-give up, papaano yung pamilya natin sa Pilipinas? Papaano pa tayo mag-ano, papaano pa tayo tutulong kung tayo na mismo ang wala, we wala na tayo, you know, walang-wala na tayo, papaano pa tayo tutulong? So, um, hindi naman masama na umutang, pero kung sobra-sobra na, 'yan ang masama. Kung hindi na kaya ng budget mo, hindi dahil OFW ka, ibibigay mo lahat. You need to reserve something for yourself. Hindi forever tayo na nagtatrabaho dito sa abroad and, dapat maging silbing aral ito sa ibang OFW. Hala, isa sa mahalagang lesson bilang OFW, 'wag mong ibigay lahat. Alam mo, alam ko, mahal natin ang pamilya natin, gusto natin silang tulungan, bigyan ng magandang buhay, at minsan feeling natin obligasyon nating sagutin lahat. Pero tandaan mo, hindi hindi ka lang provider, tao ka rin. May sarili ka ring pangangailangan at kinabukasan. Hindi selfish ang magtira para sa sarili natin, hindi selfish para unahin din natin ang pag-ipon, hindi selfish yung unahin din natin yung pangangailangan natin. Hindi mali ang magsabi na, "Hanggang dito lang muna ang makakaya ko, pasensya na." Kasi paano ka makakatulong ng tuloy-tuloy kung ikaw mismo ay nauubos, 'di ba? Magpadala, oo. Tumulong, oo, pero magtabi ka rin. Magtabi ka rin para sa emergency mo rin, para sa pangarap mo, para sa panahon na ikaw naman ang mangangailangan. Kasi sa oras na mangangailangan ka, sinong tutulong sa'yo? Sarili mo lang. Turuan din natin yung pamilya natin na hindi habang buhay ay iaasa lahat sa atin. Aasa lang sila sa atin. Mas maganda, mas magandang tulong ang pag-guide sa kanila kung paano maging independent. Bilang OFW, hindi lang padala ang misyon mo, kundi mag-build at mag-secure ka rin ng future mo at ng pamilya mo. Kaya tandaan mo, magbigay pero huwag kalimutan ang sarili. Magtrabaho pero siguraduhin mong kung saan napupunta ang pagod mo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung gaano karami ang naibigay mo, kundi kung paano mo rin inalagaan ang sarili mo habang tumutulong ka. So stay safe kabayan. Stay safe kabayan, laban lang, kaya natin ito. See you in my next vlog.